Kapag pinag-uusapan si Bitcoin at ang direksyon ng cryptocurrency market, madalas po na binibigyang pansin ang mga pahayag ng mga kilalang eksperto tulad po ni Ginoong Robert Kiyosaki, ang author po ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Si Ginoong Robert Kiyosaki ay isang matibay po na taga-suporta ni Bitcoin at siya po ay naniniwalang ito ang susi sa pag-iwas sa pagbagsak ng fiat currency. Ngunit ngayon, nagbigay po siya ng isang babala. Maaari daw pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa presyong $60,000 o humigit kumulang 3.3 million pesos. Bakit po mahalaga ang usapang ito? Dahil kahit tila negatibo po ang prediction ay nananatiling siya ay optimistiko at naniniwalang tataas ang presyo ni Bitcoin patungo sa presyong $250,000. At yan po ay sa pagsapit ng taong 2025. Kaya sa bidong ito ay aalamin po natin ang dahilan ng prediction na ito, kung paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast at kung paano natin ito magagamit sa ating investment strategy. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki tungkol sa pagbagsak ni Bitcoin? Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, si Bitcoin ay kasalukuyang stalling o tila hindi makatawid sa presyong $100,000. Ito po ay isang indikasyon, anya, na maaaring bumagsak ang presyo nito ng hanggang $60,000. Para kay Ginoong Kiyosaki, hindi po ito masama. Sa halip ay tinatawag niya itong isang Bitcoin sale. Para sa mga tulad niya na naghahangad ng mas maraming Bitcoin holdings, ito po ay isang pagkakataon upang bumili sa mas mababang market value nito. Bagamat tila alarming para sa iba, malinaw po ang mensahe ni Ginoong Kiyosaki. Ang presyo ni Bitcoin ay pangalawa lamang. Ang tunay na mahalaga ay kung gaano po karami ang hawak nating Bitcoin dahil naniniwala siyang ang halaga nito ay patuloy na tataas sa hinaharap. Ngayon ay bakit niya nasabing babagsak si Bitcoin? Yan, ang unang-unang dahilan po ay ang resistance sa $100,000 na price level. Sa kasalukuyan ay tila po nahihirapan itong si Bitcoin na lampasan ang psychological barrier na $100,000. Ang ganito pong resistance ay kadalasang nagdudulot ng selling pressure mula sa mga short-term traders na nais pong mag-lock-in ng kanilang profits. Pangalawa ay ang market sentiment at saka volatility. Ang cryptocurrency market ay likas po na volatile. Kapag may balita tungkol sa prediction ni Ginoong Kiyosaki, maaaring magdulot po ito ng panic selling sa mga baguhang investors. Gayunpaman, para sa mga bihasa sa market dynamics, ang ganitong pagbagsak ay isang buying opportunity. At ang pangatlo ay ang macroeconomic factors. Maaari pong naapektuhan din si Bitcoin ng mga desisyon sa monetary policy ng US Federal Reserve, tulad po ng interest rate hikes kung saan ay nagdudulot ng mas mataas na demand para sa traditional assets kaysa sa cryptocurrencies. Ngayon ay ano naman po ang sinabi ni Ginoong Kiyosaki tungkol sa hinaharap ni Bitcoin? Yan, kahit na inaasahan po ni Ginoong Kiyosaki ang temporary na pagbagsak ni Bitcoin sa presyong $60,000, nananatiling siya ay optimistiko na maaabot ni Bitcoin ang presyong $250,000 pagsapit po ng taong 2025. Kaya ang kanyang pananaw na ito ay batay po sa tatlong mga bagay. Una ay ang pagtaas po ng demand sa Bitcoin ETF. Ang pagdami po ng Bitcoin ETF ang siyang nagdadala ng institutional money sa market na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas ng demand. Pangalawa naman ay ang limitadong supply ni Bitcoin. Dahil sa limitado lamang po ang supply ni Bitcoin sa 21 million na tokens, ang lumalaking demand ay tiyak na magdudulot ng pagtaas ng presyo sa pangmatagalang panahon. At ang pangatlo ay ang mass adoption ni Bitcoin. Habang mas maraming bansa, negosyo at individual ang tumatanggap kay Bitcoin bilang isang legitimate na asset, patuloy po na tumataas ang halaga nito. Ngayon ay ano naman po ang dapat gawin ng mga Pinoy crypto enthusiast?
Para sa atin, na kasali sa cryptocurrency space or sa mundo ng crypto, ang prediction po ni Ginoong Kiyosaki ay dapat po nating tingnan bilang gabay at hindi bilang takot. Kaya yan, huwag po tayong magpadala sa panic. Kapag bumaba ang presyo ni Bitcoin ay manatili po tayong kalmado. Ang volatility ay normal po sa cryptocurrency kaya't mahalagang mag-focus sa long-term goals. Yan, kung magkatotoo man ang prediction ni Ginoong Kiyosaki at bumagsak si Bitcoin sa $60,000, ito po ang tamang pagkakataon upang bumili, lalo na kung may hawak po tayong extra na funds. Tandaan, ang pagbili sa mababang presyo ay susi sa mas mataas na kita sa hinaharap. Maliban dito ay wag din po nating ilagay lahat ng ating investment kay Bitcoin. Subukan na rin nating mag-invest sa iba pang mga cryptocurrencies o sa mga traditional investments tulad po ng stocks at bonds upang mabawasan po ang risk. At panghuli ay lagi po nating alamin ang pinakahuling balita or latest na balita at trend sa cryptocurrency market. Ang kaalaman po ay ang susi upang makagawa ng mas matalinong desisyon sa investment. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction po ni Ginoong Kiyosaki ay isang magandang paalala na ang cryptocurrency market ay hindi laging up only o hindi lamang ito umaangat. Ang mga temporary na pagbagsak ay natural na bahagi po ng cycle ng market. Ngunit ang mahalagang mensahe po rito ay ang paghahanda para sa mga handang mag-take advantage ng ganitong opportunities. Ito po ay maaring magdala ng mas malaking kita sa hinaharap. Sa tingin ko ay mahalagang balansehin ang optimism at saka realism. Oo, may posibilidad na maabot ni Bitcoin ang $250,000 sa taong 2025. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ito ay walang risk. Ang pinakamainam na gawin ay magplano ng maayos at huwag pong mag-invest ng higit po sa kaya nating mawala. Ang cryptocurrency ay nananatiling isang high-risk investment. Ngunit sa tamang diskarte, maaari po itong magdala ng financial freedom. Tulad po ng sabi ni Ginoong Kiyosaki, ang mahalaga ay ang kasalukuyang presyo. Kundi, ang mahalaga ay hindi po yung kasalukuyang presyo, kundi ang dami ng hawak nating Bitcoin. Kaya ang tanong ay handa ka bang samantalahin ang pagkakataong ito? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.